dito sa aking channel, and today's video, grabe, bago na loan up na naman itong pag-uusapan natin. Ito ngayong Fresh Loan Safe Online Lending daw under ng Just Smile Lending Corporation. So syempre na-curious na naman ako dito nga sa Just Smile Lending Corporation kasi kung matatandaan nyo, nung mga nakaraang linggo, napakarami yung iba't ibang mga lending apps or yung mga financing institution na pinestop ng Securities and Exchange Commission. So dahil nga, medyo curious na naman ako dito sa Fresh Loan Safe Online Loan under nga ng Just Smile Lending Corporation, abay nag-search muna ako sa Google kung ano nga bang meron sa loan app na ito. So ito ha, AI overview, may nakalagay na yes, the Securities and Exchange Commission, SEC, revoked the licenses of Just Smile Lending Corporation for non-compliance with MC28, which governs lending companies. This was part of a broader crackdown in June 2025, where the SEC canceled the corporation registration and licenses of 56 lending and financing companies and previously 401 others for various violations, including non-compliance requirements. So ito, may nakalagay na key details: Just Smile Lending Corporation, action, corporate registration, and license revoked by the SEC. So dahil nga na-curious ako dun sa na-search natin sa Google, so nag-dig deeper pa ako mga ka-inserview at ito, SEC cancels licenses of more lending financing companies. On top of revoking the licenses of 47 corporations initially declared the delinquent as previously reported by the Star, the SEC said it has also issued separate order for the revocation nga of the corporate registration of 9 more companies for continuing non-compliance with their reportial requirements. So, the 9 companies nga are Airfis Lending Corp, yung Cashmart Asia Lending, pati yung Kaya Mo Atlas Lending Corp, Lucky Shell Fintech Lending Corp, UCAS Finance Corp, Welltail Lending Services Inc., The Golden Legacy Financing Corp, at ito, yung Just Smile Lending Corp. Diba? Just Smile Lending Corp. Nagkaroon pala ng revocation sa license ng company na ito. So, Commission said 2 failed to comply with SEC Memorandum Circular 28, Series of 2020, requiring the submission of official email account addresses and cell phone number for transaction with the Commission. The remaining 7 daw, meanwhile, failed to submit their business plans as required under SEC Memorandum Circular 3, Series of 2022, or the implementation of Bangko Sentral ng Pilipinas, Circular 11-1133 Series of 2021 on the ceiling on interest rates and other fees charged by lending companies, financing companies, and their online lending platforms. At kung mapapansin nyo nga, sa date nito ay noong June 3, 2025. Or itong news na ito ay noong June 3, 2025 sa Philippine Star. So talagang legit mga kabeshis. At syempre, kailangan pa rin natin malaman kung ano nga ba yung na-experience ng mga iba. Para syempre, di ba, may expectation ako ano ba yung possible na may encounter ko sa loan app na ito. Lalong-lalo kung hindi ko mabayaran or kapag due date ko na or nag-pause due yung loan application ko. Ito. Sabi nga nung isa, this app is similar to a scam. Misleading the public, they post a 50,000 loan with a daily rate of 0.05% and terms daw ay 91 to 360 days. Once you submit, they offer you only 1,000. The service fee is 330. Grabe no, first payment is after 6 days from the disbursement amount to 1,076. Term 2, the second month is 1 peso. Pangatlo daw, 6 months, same 1 peso. That's how they deceive people. So, di ba, sinasabi ng loan app na ito na parang mahaba yung payment terms, pero kung mapapansin nyo, yung comment nga nung isa na nag-try na umutang dito, doon pa lang sa pang-anim na araw, nung time na naaprubahan yung loan application mo, so sinasama na nila yung sa pag-count or sa counting ng days, di ba? So doon sa pang 6 days, abay, naniningil na sila mga ka-interview. So, ang babayaran mo doon sa 1,000 pesos na nautang mo ay 1,076, pero take note ha, hindi matatanggap ng buo yung 1,000 kasi nga may bawas ito na 330 pesos. Dito pa lang mga ka-interview, mag-isip-isip kayo kung uutangan nyo pa ba ito. And di ba nung June, nagkaroon ng revocation sa loan app na ito. At eto, bago kayo makautang nga, ganun yung nakita natin, di ba? Tuloy pa rin, no? So, authorization instructions. Ito, access to installed application, access to camera, device information collection, SMS data collection. So, ito mga ka-interview, yung gustong i-access ng loan app na ito, di ba? Access to installed application. So, ang bungat agad ng loan app na ito ay makakautang daw ng 50,000 pesos. Pero, ayan mga ka-interview ha, sabi nga nung isang umutang dito ay 1,000 pesos lang.
yung pinapahiram ng loan app na ito. Pero ganito po ka-deceiving itong mga loan app nila na kung saan nga ito yung 0.05% down na daily interest pero hindi nga din ito totoo mga ka-interview. Minsan mababa yung interest nila pero talagang bawing-bawi or bumabawi sila sa iba't ibang mga management fees or yung mga service fee, di ba, na ikakaltas nila. Terms nga ay 91 to 360 days, di ba, kalain parang 6 months na hanggang 12 months, pero hindi na naman totoo ito mga ka-interview. Based nga doon sa isang umutang dito kasi 6 days lang talaga, kailangan mo nang makapagbayad. So, go pa rin mga ka-interview at eto ha, allow fresh loan to access this device approximate location. Hindi ako nakakapag-proceed kasi ng loan application ko hanggat hindi ko sila ino-authorize allow usage access, diba, dito sa cellphone ko. So, buti na lang, itong ginagamit ko nga sa cellphone na pag-a-apply, diba, ay talagang wala namang pictures or kung ano-anong mga mamaselan na photos at yung ito lang talaga ibinili ko para lang gagamitin pang apply. As usual, same nga sa ibang mga loan apps na kailangan nating sagutan nga yung personal information, yung work information, contact infos at identification information na kung saan may mga pa-selfie dyan at kailangan nga natin makapag-upload daw ng isang valid government ID. So itong mga ID na tinatanggap nila yung UMID, passport, SSS, driver's license, PRC, postal ID, national ID, electronic at yung GSIS, then PhilHealth. Anong last part nga ng aking pag-apply, hindi ko may screenshot na, diba, yung process ng pag-apply ko dito. Kaya yung ginawa ko, syempre gumamit ako ng ibang cellphone, mga ka-interview, syempre mauta pa rin tayo, inicturan ko nga ito. So ayan, yung fresh loan, kunwari 1,000 pesos yung utangin natin. Merong nakalagay na 157 days, tas 6 terms daw, 1,000 pesos yung utangin ko. Pero ang kailangan kong bayaran ay 1,076 pesos. So, may nakalagay dito na term 1 at term 2. Pero ito nga yung sinasabi ng isang umutang kanina na doon sa term 2 hanggang term 6 ay piso-piso lang yung babayaran. No? Nakakaloka. At yung sa term 1, kailangan kong magbayad agad within 6 days. 1,076 pesos, September 17, 2025. So, itong term 2 daw, October 17, term 3, November 16, term 4, December 16, term 5, January 15, term 6 hanggang February 14. Nakalain mo, umabot ng February 14. Itong terms na in-offer nila, pero puro piso lang mga ka-interview yung babayaran ko. Tapos doon sa first payment ko ay 1,076. Kailangan kong bayaran ng buo yung inutang ko nga. Diba? So kung ikaw mga ka-interview, yung utang sa mga ganitong loan app, ay tutuloy mo pa ba? Diba? Kung nakita mo na ganito pala kala. Pero syempre, kagaya nung sinasabi ko sa ibang mga videos ko na dahil nga sa pangangailangan, yung ibang kababayan talaga natin, kahit nakita nila yung breakdown niya ng mga babayaran, talagang tinutuloy pa rin nila. No? At ito, yung nakakaloka mga ka-interview. Total service fee. Doon sa 1,000 pesos na inaprubahan nila ay 330 pesos. Diba? Account management fees kasi daw ay 155. Credit assessment fees, 175. Issued amount ay 670. Akalain mo yung 670, halos kalahati na, no? Nung inutang mo, nasa 40 to 45% yung mga fees niya at kung ano nga yung matitira, which is yung 670, yun lang yung matatanggap natin. Kaya nga hindi ko na naman nire-recommend yung loan app na ito sa inyo at kagaya nung sabi ko kanina. So nagkaroon pala ng issue yung loan app na ito. Ito nga yung binasa natin kanina. As of June 3, 2025, on top of revoking the licenses of the 9 companies nga ay itong Airfish Lending Corp, Cashmark Asia Lending Inc., Cashbee Lending Services, Kaya Mo Atlas Lending Corp, Lucky Shell Fintech Lending Corp, Qcash Finance Corp, Whaletail Lending Services, The Golden Legacy Financing Corp, at itong Just Smile Lending Corp, diba? So, mag-ingat kayo mga ka-interview sa pag-utang sa mga ganitong klaseng pautangan online. At syempre sa ngayon, ang tinatanong ng mga iba, babayaran ko pa ba yan dahil may issue pala sila sa Securities and Exchange Commission. So nasa sa inyo pa rin yung decision yan mga ka-interview. Kung meron kayong pambayad naman talaga, kahit isauli na lang natin yung principal amount kung magkano lang yung natanggap nyo. Halimbawa, 630 yung natanggap mo, kung kaya naman, isauli mo na lang yung 630 pesos. Kahit disregard na yung ibang, lalong-lalo kung umutang ka doon sa time na nagkaroon ng issue yung loan app na ito sa Securities and Exchange Commission. At syempre para sa mga nagtatanong paano na wala talaga akong pambayad, pag-ipunan mo muna
huwag ka nalang magpa-stress sa ginagawa ng mga kolektor nila. Kung sakali man ipapahiya kayo or sila, huwag ka nang magpa-apekto. Mag-ipon ka muna silang intindihin. Mag-ipon ka muna, tapos isauli mo na lang kahit yung principal. Kasi syempre, utang pa rin yan. At napakinabangan din naman natin yung pera. So, isauli na lang natin yung principal at kahit disregard na lang natin, di ba, yung mga nagsisilakihan or yung mga napakataas talaga ng mga charges or yung mga fees nila, no? So, ayun lang mga ka-Insta Review. Bali, share ko lang sa inyo para magkaroon lang din kayo ng idea kasi hanggang ngayon nga ay nakikita ko yung loan app na ito sa Google Play Store and actually kada-download ko lang at sinubukan ko nga na utangan, di ba? And nandun pa rin nga sila sa Google Play Store. So hindi natin alam kung nag-apela ba ito sa Securities and Exchange Commission para nag-operate ulit or nakapag-operate ulit. Pero kasi karaniwan sa iba't ibang mga loan app, di ba? Hindi talaga, no? Hindi talaga sila nag-apela sa Securities and Exchange Commission. Yung mga iba dyan, nagpapalit-palit lang ng pangalan para lang hindi sila masilip. Pero ayun, at least, di ba, nakikita pa rin natin. So sa pag-research nga na ginawa natin, talagang ito pala yung isang loan app na nagkaroon din ng issue yung company na ito sa Securities and Exchange Commission. So yun lang mga ka-Insta Review. Sana nakatulong na naman yung video na ito sa inyo. Please don't forget nga to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video. At huwag nyo kalimutan na i-click yung bell icon ha para maging updated kayo sa mga susunod na videos natin patungkol nga sa mga iba't ibang utang or yung mga pautangan online. Dito nga sa ating utang serye, yan ang Insta Review. See you sa next video. Bye! Ngayon, dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-chargean. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nito mga miba.